Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, July 9 na po, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Panibagong pong low pressure area ang ating minomonitor pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So alamin natin kung ito nga po ba ay posibleng banta ng panibagong bagyo or ito ay malulusaw din sa mga susunod na mga oras. Alamin din natin yung pinakalokasyon nito. Pero kung bago lang kayo, huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit po na notification bell para lagi ko po kayong manonotify sa lagay po ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho, ay meron pong lokasyon na 1,885 kilometers east of northeast of Basco, Batanes po. Ito pong low pressure area. Pero kung titignan nyo mga kaibigan, ito po ay nasa category ngayon bilang low chance na maging isang ganap nga po na tropical depression or panibagong bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero yung chance na pumasok po siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay mas malapit na, at inaasahan sa mga susunod po na mga araw or mga oras ay posible pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon ay wala pa naman po itong direktang epekto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po kasi ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ay ito pong southwest monsoon or hanging habagat na nakakaapekto ngayon. Pero balikan natin yung low pressure area na yan. Alamin na po muna natin yung tinatawag natin na forecast weather conditions, mga apektado pong lugar ng southwest monsoon. Sa area po ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, ang asahan po natin dyan ang weather condition, occasional rains o yung mahina pero tuloy-tuloy po na mga pag-uulan at minsan lumalakas po ito bandang hapon po at sa gabi dahil po yan sa hanging habagat or southwest monsoon. Posibleng impact po nito ay pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakaling naman po magkaroon ng moderate to heavy rains. So maging alerto at maging handa na lamang po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Dito naman tayo sa area ng Metro Manila, kasama na ho dyan ang Central Luzon, Negros Island Region mga kaibigan, ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Sacsayhuaman, Apayao, Abra, Benguet, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan, Dares po ng Cagayan. Ang weather condition po sa mga lugar na aking binanggit ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat po ito ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po sa banta po nitong southwest monsoon or hanging habagat. Mag-ingat tayo sa posibleng banta po ng mga pagbaha dyan po sa mga lugar na aking binanggit, lalo na yung mga binabaha lagi kapag may mga pag-uulan lamang na tuloy-tuloy. Mag-ingat din po yung mga lugar na malapit po sa matataas, yung mga landslide prone area at usually yung mga nakatira po malapit sa ilog sa banta naman po ng pag-aapaw ng mga ilog o pagtaas po ng tubig. At sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, kahit po low pressure area lang ang ating minomonitor, ito namang isang weather system o yung tinatawag natin na southwest monsoon ay nagbibigay po ng pag-uulan. Ang ilang bahagi po ng ating bansa na aking hindi binanggit ay patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po dito po sa southwest monsoon. Dahil mga kaibigan, kung titignan nyo, itong southwest monsoon natin na to, mas lumakas ito or na-enhance ito dahil po kay bagyong Bising. At nung nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at tuloy nakalayo, ito nga po si bagyong Bising, unti-unti na pong humihina ngayon ang epekto nito nga pong hanging habagat or southwest monsoon. Pero ang senaryo natin ngayon dahil may panibagong LPA na naman tayo na minomonitor, posible namang magpalakasan yan, yung LPA, posibleng hatakin po yan ito nga pong habagat dahil po sa mahinang paggalaw niya. Tignan muna natin, balikan natin itong LPA. Marami kasi nagtatanong kung ito nga po ba ay magiging banta ng pangatlong bagyo, at pangalawang bagyo naman ngayong buwan ho ng July. At yung pangalawang bagyo ngayong July or pangatlong bagyo ngayong 2025 ay tatawagin po nating bagyong Krising, at hindi naman natin ine-expect, wala sa category natin na magiging malakas na bagyo yung kasunod nga po ni bagyong Bising or Krising. Pero syempre hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na pwedeng mangyari.
Kung titignan nyo, nasa low chance naman ito at posibleng maging medium chance ito kapag mas lumakas pa or nagbago po ang kanyang pagkilos. Kaya naman ang sinasabi natin, nasa labas pa naman ito ng PAR, maging handa na tayo. Once na makapasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility natin, yung trap or extension ng hangin niya ay posible nang makaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kasi mga kaibigan, kung titignan nyo, andyan naman siya, kasama siya sa tinatawag natin, no, na tropical cyclone threat potential. Pasok pa rin siya mga kaibigan, kaya minonitor, sinabi ko na sa inyo ng mga nakaraan na posible nga pong may mabuo na LPA or low pressure area sa mga susunod nga po ng mga linggo. Ay nina-expect natin, medyo matagal pa yan, pero eto may nabuo na. Pero sa ngayon hindi naman natin ito dapat pang pangambahan, no? Dahil tulad na aking sinasabi, wala po ito sa magiging category para maging isang super typhoon. Yun naman usually ng ating inaabangan at pinapanalangin, may mga bagyo mang mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay wag po maging malakas, no, or wag maging super typhoon category. Pakita ko ulit sa inyo yung tropical cyclone threat potential natin. Nasa week 1 pa rin naman tayo ngayon, which is pasok po ang July 7 hanggang July 30, no? Yan po yung sinasabi ko, no, yung kasunod ni tropical storm Bising or Typhoon Danas, no, international name. Yung LPA na yan, low chance, no, at hindi natin siya nakikitaan ng active na magiging isang ganap na bagyo. So ang chance nito ay lumihis lamang, no, or dumaan man sa PAR pero palabas din. Yung scenario na yan ang ating tinitignan. At pagdating naman po sa tinatawag natin na week 2, pasok naman dito ang July 14 hanggang July 20, 2025, panibago din na low pressure area ang ating namomonitor o makikita na papasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung mga LPA po na yan ay nakikitaan po ngayon ng maliit na tsansa na maging isang ganap na bagyo. So hindi rin natin dapat pangambahan yung mga LPA po na mabubuo sa mga susunod nga po na mga linggo or kung mapaaga sa mga susunod na mga araw, dahil nasa advance forecast natin na hindi po ito magiging banta bilang malalakas nga po o bilang banta para maging isang ganap po na bagyo. Sana ho clear sa inyo mga kaibigan, pero magkagayon man, kahit po wala pa naman tayong panibagong bagyo na minomonitor, ay maging handa tayo sa mga posibilidad na pwede mangyari. Sinabi ko na, no, ngayong buwan ng July ay 2 hanggang 3 bagyo ang posible pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At posible mga kaibigan, pagdating naman ng Agosto, no, 2 hanggang 3 bagyo din. At September, 2 hanggang 4. October, 2 hanggang 4 din. November, 2 hanggang 3 bagyo. At pagpatak naman po ng Disyembre, 1 hanggang 2 bagyo na lamang ang posibleng mabuo. And hindi naman hula lahat dyan actually tatama o papasok sa ating Philippine landmass, no? At posible lang yan na dumaan sa loob ng PAR yung mga bagyo na yan at posibleng mag-recurve. Karamihan sa mga bagyo na sinasabi natin na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay maliliit yung chance na mag-landfall sa ating Philippine landmass, no? Dahil kung titignan nyo, iba ho ang senaryo ngayong 2025 kung ikukumpara natin last year 2024 na talagang sunod-sunod ho yung mga bagyo. Ngayon, wala tayong nakikita sa forecast track natin na mga sunod-sunod na bagyo na posible nga pong pumasok, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ang ina-expect natin bago po matapos ang buwan ngayon ng July ay merong 2 bagyo pa na posibleng mabuo po, no? And ipag-pray natin yung 2 bagyo na yan ay mga low pressure area lamang o tropical depression, which is yung may hinang bagyo lamang yan, at kapag nagpaulan man yan, kayang-kaya pa po nating maghanda o maapula, no? Kunyari, pagbabaha, mga kaibigan. Kaya number 1 ho na lagi kong pinapaalala, especially po sa mga bahaing lugar, sa mababang lugar, lalo na sa Metro Manila, yung linisin natin yung kapaligiran natin, dahil yung mga plastic, mga basura, pag yan ho bumara, no, sa mga kanal, talagang mabilis yung pagbabaha, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, maging responsable tayong mamamayan sa lugar natin, lalo na po ngayong tag-ulan. At pangalawa, papaalala ko din mga kaibigan na lagi kayong mag-antabay sa aking mga ina-update. Napaka-importante na alam po natin ang lagay ng ating panahon sa bawat lugar natin. Lalo na may mga anak tayo, mga asawa tayo na papasok sa trabaho, sa school. Dapat po nakaantabay at alam nila ang lagay ng panahon. At yung pangatlo, dadagdag ko din dahil nga tag-ulan, yung mga importanteng gamit natin. Safety natin, no? Plastic natin, yung mga papeles. Dahil yung safety na yan, no, ay talagang para din sa atin.
At idadagdag ko din lalo na yung mga malalayong lugar yung mga bumabiyahe pa para lang bumili ng kanilang mga pagkain, mag-imbak o mag-stock po tayo ng pagkain na sasapat po sa ilang araw dahil kahit walang bagyo, nakakaranas pa rin po tayo ng maulan na panahon dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. So, panghuli, manalangin tayo sa Panginoon sa safety ng bawat isa, at ugalingin po magdala ng payong jacket kapote panlaban sa mga biglang bugso po ng mga pag-ulan. So, huwag kayong magtaka kung minsan sa umaga ay nakakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon or mainit, minsan umaaraw. Meron din kasi tayo, may kinukonsider tayo dyan, yung monsoon break na tinatawag natin or pansamantalang pagkawala ng habagat or paghina. And kapag wala hong bagyo, humihina talaga itong habagat. Sa ngayon, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. And please, makikiusap po muli ako ng like and subscribe at pahitari po na notification bell para lagi po kang may update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.